Hi guys! Welcome back again to my channel. Again guys, my name is Jap. Kumusta naman kayong lahat? So yun guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link ng aking Facebook. Ayan, message nyo lang ako, guys. Then, ayan, in-upload ko na rin, guys, sa kabilang channel yung 2026 reading, kabuuan, sa pera, sa love life, sa financial. Ayan, sa career. Ayan, pwede nyo na rin, guys, panoorin. Jade Diaries. And again, guys, bago pala tayo mag-start, ayan, mag-comment lang kayo, guys, sa comment section para maisama ko kayo sa aking manifestation. Yes, araw-araw na rin ako nagmamanifest. Pero mas effective din is full moon, okay? Yes. Kahit naman guys, hindi full moon nagmamanifest ako. Ayan. Kano ba yung full moon? Nakalimutan ko, nag-isip ako bigla. Ano ba yung full moon? Ayan. Comment lang kayo guys para maisama ko rin guys sa full moon and yung mga araw-araw na minamanifest ko, okay? Tignan natin. Kanina po itong Love Reading Spirit Guide. Meron tayong judgment. Oh. Okay, so pag sinabing judgment, guys, parang may mga bagay na, parang wake up call kasi to. Okay, may mga bagay na parang kailangan nyo nang magising. May mga bagay na parang kailangan nyo na mapagtanto. Okay? Na hindi, na worth it. Kung ano man to. Titignan natin kung ano tong wake up call na to. Kanina po itong Love Reading Spirit Guide. Kanina po itong Love Reading. Ayan no, Page of Pentacles. May nakikita ko guys na parang, may iba kasi rito na parang gusto nyo nang ma-break yung cycle, no? I think sa pinagdadaanan nyo sa family nyo, parang nandun na sa point na gusto nyo siguro makawala doon sa responsibility na pinapasan sa inyo. So, ang nagiging solusyon ng iba is mag-asawa na lang. Para hindi naka-questionin kung bakit hindi na tumutulong. Para hindi na-questionin kung ano man yung mga desisyon na gagawin. Kasi ngayon guys is masyadong kontrolado. Hindi kayo makagalaw kasi may ibang taong nagdidikta sa inyo kung ano yung dapat mong gawin. Ayan no. Kumbaga pagdating sa inyo guys, wala kayong napapatunayan. Wala kayong nagiging ipon. Walang natitira. May mga napapagod na rito guys sa kanilang responsibilidad. Though naiisip nyo din na parang nakakaawa naman kasi wala namang ibang gagawa nito. Pero hindi nyo naman siguro to guys sinasabi sa pamilya nyo. Hindi nyo naman guys sinasabi sa kanila. Kumaga parang sinasarili lang din ng iba. Pwede kasi guys na may conflict sa family. Minsan kasi kung bakit naman din talaga nakakapag-asawa ng maaga yung iba dahil sa hirap ng buhay. Kung ba't nakakapag-asawa is parang tinanim kasi sa kanila, bata pa lang sila na parang sila yung mag-aahon sa pamilya, sila yung magiging good provider, na parang isipin mo ha, nakakaiyak kung iisipin na siyam kayo sa bahay, tapos isa lang yung may source of income, isa lang yung may kita. So, siguro, yung iba sa inyo, napabayaan nyo na yung love life mo, parang kakauna mo sa kanila, kakabuild mo sa kanila, tapos napakatagal ng panahon, wala pa rin nabubuo para sa kanila, para sa sarili nila. So, yan po yung nakikita ko dyan, guys. Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong Sun. Okay, so ito guys, the Sun is, ito yung pinakamaganda sa lahat ng tarot deck. Okay? May nakikita ko dito guys na mas magiging blessed ka pa. Marami opportunity kasi dumarating sa inyo. Kaya sabi nga nila, pag hitik sa bunga, tinitirador ba tawag doon? Binabato.
Ganun yung nagiging kwento ng buhay mo dito. So, ibig sabihin, hitik sa bunga, ang daming opportunity dumarating sa inyo, kaya ang daming kumakapit sa inyo. Okay, dapat talaga ma-break na yung ganong klase ng tradisyon sa mga Pinoy. Ayan, hindi ko to guys sinasabi dahil baka ganon din ako. Hindi ako ganon guys. Sinasabi ko to kasi yun na nababasa ko sa reading na napapagod na. Page of Pentacles pa lang kasi kahit sabihin natin napakatagal yun na nagtatrabaho, umedad na kayo dyan sa company na yan, parang nakikita nyo ba't walang nagiging progress. So, ayan, malakas ang energy ng mga single dito na parang ang nagiging judgment or nagiging solusyon, mag-asawa na lang or lumipat, no? Lumipat ng company. Additional message. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong the star. Okay, so guys, itong the star na to, marami ka talagang pangarap. Nagkakaroon ka ng insecurity sa sarili mo, like, hindi naging maganda yung kinalakihan mo talaga eh. Yung parang ipinasok sa isip mo, para lagi kang kinukumpara. Para lahat ng gagawin mo hindi tama, lahat ng ginagawa mo mali yan, ganito dapat mong gawin. May mga diktador sa paligid mo. So, pag sinabing the star, may pangarap ka naman, meron ka namang gustong marating sa buhay. Ang problema lang guys, walang taong may believe sa inyo or walang taong nagbi-build sa inyo or sumusuporta sa inyo. Like, kung kailan nakukuha mo na, kasi ito yung pinakamaganda, di ba? Yung the star tapos yung the sun. Para kung kailan nakukuha mo na yung success and willing ka na mag for good or magkaroon ng sariling pamilya, saka mas dumami yung responsibilidad. Yung tipong ang intention mo lang sana is tumulong pero hanggang sa naging responsibilidad mo na sila. Okay, so mahirap yung ganito, no? Pag masyado yung malasakit mo sa magulang, sa mga kapatid, walang masamang tumulong talaga, guys. Ang masama dyan, guys, pag hindi nila tinulungan yung sarili nila, samantalang ikaw, tinutulungan mo dun yung sarili mo. Okay, so tignan pa natin. Ace of Cups. Guys, parang naguguluhan yung partner mo pagdating sa relasyon nyo. Kasi ikaw, inuuna mo yung pamilya mo. Kung may partner ka na ngayon, parang hindi ka niya maramdaman. Like, hey, meron ako, may pamilya ka, meron tayo. Then, iba pa rin yung kino-consider mo. So, I think napapaisip ka na nga. Tignan mo naman yung overall energy rito. Parang napapaisip ka na nga. 'Di ba? And parang gusto mo unahin naman dito is yung kapakanan ng relasyon niyo ng partner mo. Moving forward, yung nakikita kong energy diyan. Pero ang daya pa rin kasing kino-consider. Meron kang kailangang i-release. Parang kailangan mong magdesisyon, kailangan mong mamili. Okay, since Ace of Cups to guys, hindi to guys makapag-decide pa eh. Okay? Parang nakikita ka ng person mo na parang hindi mo matiis yung pamilya mo. Kasi sa totoo lang guys, may kayang gawin yan. Meron silang kakayahan, hindi nila ginagawa kasi nga, nakikita nila, tumutulong ka. Nakadepende sila sa inyo. Okay? Pero kailangan kasi nila dito guys is dumiskarte. Ace of Cups parang ang dating sa person mo, hindi nagiging klaro sa kanya, yung naging setup nyo. Hindi niya gusto yung setup na meron kayo. Parang nakakapag-isip to. Hindi ko naman guys nakikita na parang gusto kanyang i-let go. Pero nakakapag-isip siya, no, doon sa sitwasyon na meron kayo dito. Tignan natin. Kanina po itong love reading spirit guide. Additional message. Meron tayong 10 of Pentacles. Okay, so family pa rin to, oh. Family talaga yung pinapakita sa akin. I think hindi mo talaga sila guys matiis. Choice mo naman din pala to eh. Or, baka kasi single mom ka. Or single dad. Meron kang ibang priority. Okay, sige, tignan natin. Di mo kasi pwedeng questionin talaga to. Totoo lang.
Additional message, Spirit Guide. Meron tayong, ayan, 8 of Wands. So, may communication. Merong, pag-uusap sa inyo ng person mo na masyadong masinsin. Masyadong personal yung nakikita kong pag-uusap nyo dito. Or magiging pag-uusap nyo. May mga delay kasi or may mga bagay na parang hindi nyo na pag-uusapan kasi laging may mga delay. Minsan busy or hindi makakuha ng tamang tiempo. Pero meron siya guys gustong klaruhin or meron siya guys gustong malaman kasi gusto niya malinawan ano na ba yung meron sa connection nyo. Though meron kayong kanya-kanyang priority. Pero kasi yung para sa inyo or plano, hindi niya kasi makita yun. Ano ba plano mo? Ano din ba yung plano niya? Kung makikita mo guys, ginagawa mo kasi to, parang sinisave mo yung security ng family mo. Kasi hindi mo nakikita na may plano siya eh. So isipin mo na lang guys kung bakit niya yung ginawa. Kasi nakikita niya ganito rin yung setup mo. Okay, mini-mirror ka niya. Yung ginagawa niya guys, parang ikaw para sa family, siya ibubus niya para sa inyo. Isipin mo na lang yun. Parang matitira sa kanya, walang give and take na nangyayari guys. Okay, kung ikaw medyo nagiging sensitive ka na parang hindi mo ako naiintindihan guys, magiwalay na lang kayo. Hindi na to worth it. Okay, hindi ka naman para maintindihan guys. Tanungin mo sarili mo, naiintindihan mo ba yung person mo? Ngayon kung hindi mo siya iniintindi, hindi pa tama para sa inyo ang magkaroon ng relasyon. Kasi judgment na nga eh. Yung unang card na inilabas dito, is judgment. Pag yun yung lumabas, masyadong conflict or may toxic dito sa relasyon. May mga bagay na hindi naging klaro. Hindi naging tama. Tingnan natin. Additional message. Additional message, Spirit Guide. Kanina po itong love reading. Okay, 9 cups. Oh. Wish card to eh. 9 of cups. Okay, so yung nakikita ko rito guys, kontento siya sa inyo eh. Ikaw, nakukontento ka rin. Kung ano yung setup na meron kayo, parang walang lambingan dito, walang interaction, parang napapabayaan. Okay? Parang hindi nararamdaman yung malalim na interest doon sa connection. Kasi mas napabayaan siya. Kasi naging busy, may ibang pinaprioritize. Pag pinabayaan mo kasi ang isang bagay, di ba lumalamig? Parang kape. Pag pinabayaan mo, hindi mo ininom, lumalamig, napapariwara. Paano napapariwara? Minsan nga, may langaw na doon sa kape, di ba? Or kung ano man yan, pag pinabayaan mo. May ibang sasaw-saw dyan, talaga. Tignan natin. Clarify natin kung may lalabas na ganon. Kanina pa itong love reading. Oh, sabi ko sa inyo eh. Parang kape nga lang yan, guys. Pag napabayaan mo, lumamig, may ibang sasaw-saw, di ba yung langaw pupunta doon sa kape? O may ibang extra. May ibang manghihimasok. Saka mo siya marirealize na kailangan mo siyang ipaglaban. Okay, pag may time ka lang, saka mo lang mararamdaman. Okay, pag nawawala na yung energy o yung aura niya dun sa sitwasyon, saka mo lang guys ipaglalaban or kukwestiyonin na parang ikaw yung biktima. Baka may magalit kasi. Guys, baka kasi pinabayaan mo or mas inisip mo lang yung kapakanan mo at ng pamilya mo. Baka mas inisip mo lang is kung ano yung makakabuti sa inyo. Hindi mo kinonsider kung ano yung nararamdaman ng partner mo. Tignan mo, oh, may iba akong nakikitang person dito na pumapasok sa buhay niya and parang mas na-feel niya yung intention na tong taong to rito. Mas na-feel niya yung love na tong taong to. Okay, may kasalanan din yung partner mo kasi di natin masabi, di ba? Baka may kasalanan din talaga yung partner mo kung bakit naging ganun ka. Kasi hindi mo nga makita yung sarili mo doon sa sitwasyon eh. Hindi niya nga hinayaan na parang sakupin ka eh. Parang ikaw lang lahat yung nag-provide, ikaw yung nagbigay para doon sa relasyon. Hindi mo nakita kung ano yung gagawin niya para doon sa relasyon. So, isa yun sa mga kino-consider mo. Ang problema lang guys, may ibang nanghihimasok na dito. So, I think may cheating na nangyayari. Okay, tignan natin. Additional message.
O, merong hindi na kontento. Hindi siya na kontento eh. Naganap siya ng iba. As in, ngayon, may confrontation or 1 week pa lang siguro yung nakakalipas. Bago pa lang kasi kung matagal na to, dito pa lang sa full spread, sa una pa lang ng spread ng card, lumabas na yan. Pero dito pa lang guys, dito na ipinakita na hindi siya na kontento. Parang nag-antay siya eh, kung ano, mapapansin mo ba siya or what, parang naramdaman niya na wala nang mangyayari. Okay, struggle na tong 5 of Pentacles guys. Nakikita ko yung parang umasa naman siya eh. Okay, umasa siya pero naramdaman niya na unti-unti na siyang nawawala doon sa eksena or unti-unti na siyang hindi napapansin or unti-unti na parang nawawala na siya. Baka na fall out of love na siya. Inisip niya rin guys kung ano yung mga pangangailangan niya at kung ano talaga yung gusto niya. Gusto kanya pero may pangangailangan siya. Okay? Na hindi na na-provide, yun ang utal. Na hindi na-provide. Meron tayong Knight of Cups. Ayan. Nakukumpara niya ngayon itong dalawang tao, ikaw at yung other person. Na parang ito, kahit wala akong hinihingi, binibigay niya. Si Knight of Cups. Okay? Parang kahit hindi ako nagsasabi, binibigay nito. Si Knight of Cups. Kasi nararamdaman ka nito. I mean, nararamdaman siya nito. Okay? Tingnan natin. Meron tayong 7 of Cups. Ending, diba? Siya nakatingin. Dun sa ending. The Tower yun eh. Okay? So, yung nagiging option niya rito, guys. Sa dami nga ng option, masyado naging busy. So, nararamdaman niya, napipredict niya na mukhang mag-e-end na to. Na mukhang hindi na rin to magtatagal itong pagsasamang to. Na parang, mas pipiliin nyo na yung pangangailangan ng isa't isa. Okay? So, parang hindi masyadong seryoso tong relasyon na to. Parang hindi talaga siya, guys, masyadong seryoso. Kumbaga, parang baka naging panakipbutas mo lang siya, naging panakipbutas ka rin niya. Nandun sa point na parang tinry, pero hindi nag-work. Ayan. So, titignan natin, guys. Okay, nararamdaman niya. Nararamdaman niya sa inyo, energy ng person na to. Okay. Nararamdaman, spirit guide. Ace of Wands. Beginning, emotion, blessing. 'Di ba? Ibig sabihin guys, nung dumating ka sa buhay niya, nagkaroon ng bagong pag-asa tong taong to. Nagkaroon siya guys ng malalim na emosyon, like, na love at first sight siguro talaga sa inyo. Kumbaga, ikaw yung nagbigay ng liwanag, nag-motivate sa kanya. Maraming opportunity dumating sa kanya. Kumbaga, ang dating sa kanya is isa kang lucky charm or malaking bless para sa kanya. Blessing ka galing sa universe. Nilaglag sa kanya, no? Ganun yung tingin niya sa inyo. Isa kang anghel na binigay sa kanya. Okay. So, meron tayong, ayan, anti-whisper. Si anti-whisper. Okay, 2 sides. May nakikita kasi ako dito. Ito kasi 2 side to, diba? Parang nag-aalinlangan or may mga balance, imbalance na nangyari. Okay, ayan, yung kulitan nyo. Naaalala ka naman niya, yung kulitan nyo. Pero may mga bagay kasi talaga is na hindi naging balance eh. Okay? Na parang pag magkasama daw kayo, nakakalimutan niya yung problema. Parang dating sa kanya, walang problemang dumarating sa kanya. Pag kasama kanya is parang ikaw lang yung sapat. Ikaw lang yung mahal. Ikaw yung minahal. Tignan natin. Tignan natin ha. Ayun lang, 3 of Cups. Meron siya naging kaibigan, nakilala, na parang nung unang intention niya lang is makipagkaibigan or mag-expand or mag-explore sa ibang bagay. Yun yung nakikita ko sa kanya rito.
Ang problema lang guys, lumalim yung interest niya doon sa tao, no, na lagi niya nakakausap, lagi niya salamuha, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa marami. Baka dating apps or online games, marami na, uso na rin yan guys, sa social media, baka may mga nakakausap siya. So yun, ang intention niya lang guys is mag-enjoy, kalimutan niyang problema, pero guys, mukhang nahulog siya sa iba talaga. Mahal ka niya pero hindi niya maintindihan yung feelings niya dito. Bagong emosyon. Tingnan natin. Okay. Inisip pa rin ng person mo na parang i-save yung relasyon nyo. Kahit na parang ikaw, ang cold mo, kahit ikaw parang puro problema yung iniisip mo, ramdam niya naman na na-stuck ka eh. Nakikita ko dito guys na nahihirapan din yung person mo. Nakikita ko na parang mahal ka ng person na to. Okay? Minahal ka na tong taong to. Hindi niya lang talaga alam kung bakit siya nahulog sa iba. I think gusto niya i-explain sa inyo. Pero parang wala na rin dahilan para i-explain pa. Nangyari na nagawa na niya. So, di niya na may tatama. Kahit itama niya guys, pwede ibabato mo lang na ibabato sa kanya. Ulit, yung mga kasalanan niya nun. Lagi mo lang ipamumukayan sa kanya. Okay, tingnan natin. Meron tayong 3 of Wands. May pag-aantay. Mukhang masaya na siya sa relasyon niya ngayon, pero may frustration pa rin siya na parang inaantay ka pa rin niya. Okay? Na parang willing pa rin siya someday, baka mag-work pa, pero kung hindi na, hindi na. Hindi na siya asa. Pero may pag-aantay pa rin siya rito. Mukhang may karelasyon na to. Or baka naman guys, kaibigan mo lang tong taong to. Yan. Uso na ba situationship ngayon? Kasi nakikita ko mukhang mahal ka naman ni person. Tingnan natin. Nararamdaman niya sa inyo. Ace of Cups. Ace of Cups. Hindi siya makapag-desisyon sa sitwasyon niya ngayon. Pwede naman guys na wala pang confrontation nangyayari kung karelasyon mo pa to, no? Pwedeng na, kaya malungkot siya rito. Kasi wala ko nakakitang matinding pag-aaway pa, more on emotion eh. So I think, pwede rin guys na hindi siya makapag-decide sa sitwasyon niya na merong ikaw, meron pa siyang iba. So, di niya alam kung sino pipiliin niya. Meron siya malalim na pagmamahal dun sa isa, pero di kanyan ma-let go. I think malalim na kasi yung connection na meron kayo, malalim na yung ugnayan nyo, malalim na yung mga pinagsamahan nyo. Diba? Tignan natin. Meron tayong 10 of Swords. 10 of Axe. Okay, so yung nakikita ko dito guys pagkatapos, kailangan niya na mag-decide. Pwede guys na tinapos niya na yun sa inyo. Kasi nakita niya wala naman siya na benefits. Nakita niya na parang nahihirapan lang siya. Ayaw ka na niya lalong pahirapan pa sa mga responsibility mo. Tapos nahihirapan yung kalooban niya na nakikita kanya na nahihirapan. So, eto kasi guys ending na. Tinanggap niya na kung ano yung sitwasyon na meron kayo. Tinanggap niya na lang kung ano yung calling niya. Tinanggap niya na lang na baka para talaga siya dito sa other person. Okay? Yun yung parang papanindigan niya guys. Okay, meron tayong stock. Ayan o, di siya makapag-decide eh. Parang problemado rin siya guys. Di siya makapag-decide. Hanggat maaari talaga guys, no, wag mo ilalagay sa conflict yung sarili mo kasi mahirap magdesisyon. Kagaya nito. Meron tayong Knight of Axe. Okay. Knight of Axe. Knight of Swords. Medyo hindi lang talaga mahaba yung naging pasensya niya. Pwedeng ganun din yung naging tingin mo sa kanya. Lagi kasi may pag-aaway sa inyo eh. Or lagi may kulang. Lagi niyang hinahanap ko ano yung kulang. Lagi niyang hinahanap ko ano yung wala doon sa relasyon. So, hindi nga talaga siya nakontento. Check pa natin. Okay. Wala. Mukhang nahulog na talaga siya ng tuluyan doon sa other person, guys. Knight of Wands na yun eh. Message ni person sa'yo. Ano yung gusto sabihin sa'yo ng person mo? Missing you. I miss you. I wish things were different. Okay? Namimiss ka.
I'm leaving. I'm ready to leave a situation or mindset that has not served me and hindered my growth. So, di siya nag-grow dito eh. Parang dating sa kanya, hindi kayo nagmamatured. Namimiss ka niya, pero dating sa kanya, napaka-immature ng relasyon na meron kayo. Tignan pa natin, meron tayong it's on. I see you looking good and moving on. I don't care who you're talking to. I'm better. I will compete for you. Diba? So, yung nakikita ko dyan, guys, tinatry ka niyang i-compete. Like, kung binaliwala mo na siya, wala kang time, or mas inuna mo yung kapakanan ng family nyo, like, parang, wala kang plano kung magsasama ba kayo, or what. Ganon din yung ginawa niya sa inyo, guys. Naghanap talaga siya ng attention sa iba. Okay? Message ni person. Wait lang po. Ano yung gusto niya sabihin? I want you. Kung sana yung gusto niya eh. I know, I couldn't let you get close to me. Last one. I wish I could take back my words. Siguro may mga binitawan siya masasakit na salita sa inyo na parang gusto niyang balikan at sana tinama niya. Zodiac sign, Libra, Pisces, Aquarius, Scorpio, Cancer, and Gemini. Capricorn, Pisces, Libra, Aquarius, Sagittarius, and Virgo, Scorpio. Last one. Aries, Gemini, Taurus, Pisces, Capricorn, and Leo energy. Doon tayo guys sa energy mo. Okay. Energy mo. Nararamdaman mo kay person. Unclear. I don't know how I feel about this connection anymore. Diba? Gusto mo ng closure. Hindi pa rin malinaw sa inyo yung mga nangyayari. Parang nahihirapan ka sa sitwasyon na meron kayo. Naguguluhan ka. Kasi nalalabuan ka eh. Ang dami mong what if, ang dami mong katanungan, parang paano nangyari, bakit mo ginawa, ganon. Zodiac sign. Meron tayong Virgo, Scorpio, Sagittarius, Libra, Capricorn, and Leo energy. Meron tayong Pisces, Gemini, Aquarius, Libra, Scorpio, and Cancer, last one. Virgo, Scorpio, Sagittarius, Leo, Libra, and Capricorn energy. So, in the near future, saan na kayo papunta? In the near future. Knight of Pentacles, family, Emperor. So, I think may ibang paparating sa inyo. May nakatadhana na sa inyo. Iba yung mapapangasawa mo, hindi tong person na to. Kasi Emperor yung energy niya eh. Kumbaga, pwede mo siya maging kaibigan na lang or matalik na kaibigan. May malalim na relasyon pa rin kayo dito, pero parang as a friend or ninong-ninang ng mga anak mo. Ganun kasi nakakita ko kasi Emperor yung energy. Meron dito Knight of Pentacles. Ibig sabihin, merong someone new na paparating. Si Knight of Pentacles. So, si Knight of Pentacles, guys, is someone na defensive. Ayun lang. Baka mapunta ka sa maling tao. Pag-isipan mabuti ha. Parang mas better ito. Okay, so yan guys. Pag-isipan mabuti kung ilalet go mo to kasi mukhang worse yung paparating sa inyo. Again guys, ito lang po ang inyong reading. Bukas po ulit. God bless and love you. Bye-bye.